Hi guys, Architect at your service again. Medyo inabot lang po ng ilang buwan bago ulit tayo nakagawa ng video. No? At medyo naging busy lang po tayo netong mga nagdaang buwan. Pag-usapan naman po natin ngayon ang tungkol sa role ng isang architect. Ano nga bang pros and cons ng pagkakaroon nito sa ating mga projects? So worth it po bang kumuha pa ng architect para sa mga ipapatayo natin mga structures? Bigay po muna tayo ng mga dahilan kung bakit kailangan talaga na may architect sa ating mga dream projects. Una, i-require ng ating batas na kapag magpapatayo o magpapagawa po tayo ng mga structures, for example, bahay, kailangan po na dumaan muna ito sa pagkuha ng building permit at isa sa mga signatories ng mga plano na ito ay isang registered and licensed architect. So kung walang architect, hindi din mabubuo ang mga requirements to attain building permits dahil isa po sila sa mga signatories. Pangalawa, ang mga architect po ang magde-design mga structures na align sa building code. Kasi po may mga batas pong umiiral o design guidelines to ensure na yung mga structures na itatayo is safe, nasa tamang design para livable talaga siya for human settlement. Dahil kung wala po yung mga guidelines at batas na yan, magkakanya-kanya po tayong lahat. For example, kung walang design guidelines, diyan po natin makikita na buong lote po ay gagamitin at tatayo ng structure na halos parang masyado na pong masukal o nakakasakal na wala ng tamang lighting and ventilations. Andiyan din po yung lumalagpas na sa kapitbahay mga extensions ng bahay na kalamitang pinagmumulan ng away kapitbahay at madami po pong iba. So si architect po ang magsisiguro na pasok po ang design ng bahay niyo sa guidelines. And at the same time, livable po talaga siya. Na masasabi yung worth it yung ginastos nyo. Isipin nyo na lang po kung gumastos kayo ng milyones, tapos walang bintana yung kwarto nyo. Hindi po ba napakainit at napakadilim nun dahil wala kayong natural light and ventilation? Unless nakabukas air conditioning unit at ilaw nyo magdamag. Or may balkonahe nga kayo pero nakaharap naman sa firewall ng kapitbahay nyo. Tatlo, kada lote po ay iba-iba ng hugis. Maliban na lang sa mga subdivision na same cut ng lote po talaga. Hindi po ba mas okay na yung design ng bahay nyo ay exclusive para sa inyo? Although pwede naman maging inspiration from other design, pero hindi naman po yung 100% totally na pareho sa iba. Ang architect po ang tutulong sa inyo na mag-design ng structures na pasok sa taste nyo. At dinesign po na para sa inyo po talaga na hindi po ginaya 100% sa nakita lang po sa internet. Pang-apat po, ito yung tingin ko pong isang advantage ng pagkakaroon ng architect, no? Ito po yung pwede nyong makita yung pwedeng maging itsura ng structure nyo through drawings, 2D and 3D. Unlike po sa usap-usap lang na makikita nyo na lang po yung output pag natapos na po yung construction at hindi nyo na po siya mababago sa kadahilan ng ayun nga po nakatayo na. Role naman po ng architect dito na ma-interpret niya muna through drawings yung mga gusto nyo. Kung sakali kung may hindi kayo nagustuhan sa design, ay pwede pa po yung pabago o baguhin hanggang sa matumbok na po yung gusto ninyo. Panglima, kapag po may final design and plans na po tayo nagawa ni architect, mas madali na po siyang i-quote sa kung ano-anong materyales ang kailangan at gaano kadami. In short po, mas detailed estimates po yung magagawa para mas malapit po sa katotohanan yung possible cost na magagastos at hindi magkakabiglaan na ay akala ko 1M lang magagastos pero bakit naging inabot ng 3M. Si architect naman po ang bahala sa bill of materials at kasama sa kontrata niya yon, or si architect po mag-guide sa mga contractor na mag-estimate, and pwede niya din po i-review yung estimates o quotation na ipapasa ni contractor para mas maliwanagan po si client sa kung ano-anong scope kasama yung estimates na yon at kung ano-ano ang hindi kasama. Bale, pang-anim, ay ito na siguro yung last muna, no? Dahil po nagpa-design ka kay architect, for example, ako po, kapag design ko po talaga, pinupuntahan ko para i-check ko na susunod yung designs, yun yung quality ng gawa. Basically, makakasiguro po kayong ginagawa ng contractor ng maayos yung gawa nila at based sa plans ni architect dahil may nagbabantay for the clients. Ano naman po kayang cons sa pagkuha ng architect? I think ang sagot ng karamihan ay yung professional fee, no? Tama ba? Pero dun po sa ilang nabanggit kong pros o advantages sa pagkakaroon ng architect,
siguro naman po sapat na yun para talaga masabi natin sulit naman yung ibabayad sa isang architect versus sa services nila. Woohoo! So again po, hindi po ito pagpipilit na kumuha kayo ng architect. Pero I think it is a necessity kapag plan yung magpatayo ng structures nyo in the future. Hindi rin po ito pagkukumpara sa ibang professionals or ibang tao na mas above kami. It is a simple guide lang po na kung anong pwede nyo pong makuha sa pag-hire ng isang registered and licensed architect. So muli po mga ma'am and sir, kung nagustuhan nyo yung video at may natutunan po kayo kahit konti, mag-request lang po ako ng pakisubscribe ng channel at palike ng video. At pwede din pong mag-comment for questions and request topics sa susunod pong mga vlog. So again po, I'm Architect at your service. Kita-kits po ulit sa susunod na video. Paalam!